Pati rin mga record holder. Pinakamalaking daga, pinakamalaking ahas at pinakamalaking parot. Bida sila ngayon sa pagpapatuloy ng wildlife series na South America's Weirdest. Di lang parang latigo, kung lumatay, pamatay sa mga anay. For the pagmamahalan, yayakap kahit mamatay man. Giant otter na astang gangster, titiklop ba sa trespasser? Giganting mga loro, work smart ang boto. That's like a favorite. I juice. Hayop na mahilig sa takbuhan, Juice. sasabak sa karera, may kagatan. Hey, look. Walang cowboy at diskarte ng hayop na ipangikilala ko. Ang hagupit ng kanyang built-in na armas, kayang pumatay ng libo-libo. Kilalanin ang kilabot na kinatatakutan ng mga insekto. Dito, sa kwento Amazing number 5. Secret weapon, malalati kong dila. Sa Cerrado sa Brazil, malawak ang mga damuhan at kakaiba ang arkitektura. Ang mga arkitekto ng mga higanting palasyo, putik na ito, milyon-milyong anay. Sa gitna niyan, ang kanilang reyna. Tila super nanay sa bilis magparami ng anak. Ang masisipag niyang alaga, nakapagtatayo na ng mga matataas na monumento. Pero may mga border din silang ibang insekto na hindi man kasing sipag, pero may ambag. Pagkagat ng dilim tuwing tag-ulan, may amazing light show ang kanilang mga pulso. Ang pinagmumula ng nakamamanghang liwanag, mga larva ng headlight dito. Ito ang diskarte nila para maakit ang mga target sa gabi. Kung may kakaibang tropa ang mga anay, meron din silang mas weird na kaaway. Siya ang giant anteater. Up to 7 feet ang haba, ang kanyang cute na itsura, parang itinupit ng isang bata. Ang buntot niya, aakalaing walis ng mangkukulam. Habang ang kanyang paa, parang paa ng oso. Dahil mahaba ang kanyang mga kuko, naglalakad siyang gamit ang kanyang mga kamao. At ang finishing touch sa drawing, ang kanyang ulo na parang sa iwan. May haba ito up to 18 inches na pag-detect sa mga anay at langgam na paborito niya. Malabo man ang paningin, ang ilong niya ay wag ismuli. Dahil kaya niyang matukoy ang uri ng anay na nasa puso. Yun nga lang, extra challenge ang pagdukot sa kanila. Pero huwag kang alala, dahil yan ang pakinabang ng mga kuko niyang 4 inches ang haba. Ito pa, meron siyang matinding secret weapon. Ang kanyang dila na 2 talampakan ng haba. Para siyang cowboy na may latigo kung pumitik. Kaya ang nakukuhang anay talagang hinig. Sa ordinaryong araw, kaya niyang humigop at umubos ng 35,000 mga insekto. Masakit pa namang mga gatang anay. Kaya ang pagmukbang niya dapat paspasan. 1 minuto lang kada upuan kumakain ng anay. Napipinsala man niya ang mga punso, hindi naman sila tuluyang nasisira. Bagaman di kayang mag-camouflage sa paligid ng anteater dahil sa kanyang kulay, unbothered queen naman si nanay. May saysay naman ito. Dahil dyan, nagbe-blend ng kanyang anak na nagtatago sa kanyang likuran. Ayun no? Si Junior kasi, parehong-pareho sa kulay ni Mami. Safe na makapagtago si Junior. Pero maiispatan siya kung matinik ang
grupo. Talagang masisinta ang mga luko-luko sa Serra. Sabi sa iconic na kanta noong 1970s, Love Hurts. Aba, 2020s na, pero ganyan pa rin ang hugot ng mga anaconda. Pag na-inlove kasi sila, todo bardagulan ang kalalakihan. May happy ending ba sila? Kayo na humusga. Ito na po ang kwento amazing number 4. Ang yakap ng kamatayan. Maraming wetland sa Brazil. Ang tahanan ng isang higanteng mahilig sa halaman at madalas mag-swimming sa ilog. Hindi siya malaking aso kung hindi isang dampuhalang daga. Pero hindi siya iuuwi ng mga pusa. Pero na lang kung ang pusa ay isang jaguar. Feet ang haba, 2 feet ang taas, at bigat ng asong bull mastiff. Ito na ang pinakamalaking daga sa buong mundo, ang capybara. I have a big place. Sila ay semi-aquatic o namumuhay rin sa tubig Look. tulad ng mga hippopotamus. Say air. Ate, look, air. Ang diet nila, mga damo at halaman. Ang higanting daga Wait, it's like a paper plane. isang It's like a dambuhala. paper plane. Ang giant cowbird na 40 inch ang haba. Kamag-anak siya ng blackbird. May kakaibang relasyon silang dalawa. Friends with benefits, kumbaga. Mahilig kasi ang cowbird sa mga karamata. Okra. Saan damakmak yan sa katawan ng capybara. Aww. Kaya habang nag-enjoy sa buffet ang malaking ibon, nagpapasarap naman sa buhay ang dambuhalang daga. Ang kanyang katawan, ibang-iba sa mga dagang bahay. Kaya kaya niyang mamuhay sa tubig. Parang may palimpik ang kanyang mga paa. Swak na swak sa synchronized swimming ng tropa niya. Kaya niyang manatiling nakalutog ang katawan sa tubig habang nakaangat ang kanyang ulo. Here, Kahit chicken. bangin Have a dog. yan, kaya naman. Gwapo I sa kanyang iba forgot my dog. Lodi, kumbaga. Where's my Sa dog? tubig sila kadalasan naghahanap ng kadate. At tuwing tagulan, mas maaksyon ang mga kaganapan. Pero tanging ang alpha male lang ang pwedeng makascore sa mga chicks. Yun, di ba? Pero para sa mga dentista, bangungot ang mga capybara. Gaya kasi ng mga normal na daga, nasisira ang mga ngipin nila dahil sa kakakain. Pero hindi na kailangan magpapasta dahil kung sa tumutubo ang mga ngipin nila. At dahil kasama sa diet nila ang pagkain ng sariling dumi, ang hininga nila ang baho talaga. Inuulit nilang kinakain ang pagkain na proseso na sa nila para masimot ang sustansya nito. Kadiri, pero sulit naman daw. Ang mga capybara itinuturing na dambuhala sa kanilang pamilya, pero may umaaligid na peligro sa kanila. Ang pinakamalaki, ang pinakanakakatakot, ang isang iconic na Amazonian killer. Sa mga wetland ng Pantanal sa southern Brazil ay nakatago sa Pantanal. ang Not capybara again? umabot sa bigat na 70 kilos. Pero sa tubig, hindi sila ligtas mula sa pinakamalaking ahas. Ang big anaconda na 250 kilos ang bigat, 30 feet ang haba, at 1 feet in diameter ang laki. Oh, that's like a bigger with my Ang bubble. pinaka-nakakakilabot sa kanya, hindi mo siya mararamdaman hanggang sa huli na. Oh, the heart. Isang tuklaw, sinakas ng kagatigil. Iba yan ang halik na kamatayan. Kapag lumingkis siya, kaya niyang patayin ang biktima sa loob lang ng ilang segundo. Sa sobrang higpit, napapatigil nito ang talo. Mukha lang hindi niya kayang lunukin ng ganito kalaking pagkain. Oh, I'm gonna make a taco. Hindi ang problema ng anaconda. Stretchable kasi ang mga lipid at malaki ang panga niya para lunukin ng buo ang capybara.
Ate, look. Akala mo It's like a makukulong siya. taco. Hindi. Ate, look. It's like a taco. Lalabas niya ang windpipe niya para makahinga habang nilulunok ang kanyang biktima. Pero successful man siya sa pagiging hunter, pagdating sa pag-ibig, madalas siyang loser. Wild kasi kung magmahalan ng anak niya. Ito ang knot o tinatawag ding bed of snakes. Parang nagbubuhol-buhol ang mga lalaking ahas. Naglalaban-laban kasi sila. Ang pinalilibutan nila, ang babaeng anaconda na hanggang 5 beses ang laki sa kanila. Kaya naman hindi lakas, didiskarte at galing ang puhunan nila. Para manalo, kinikiliti nila ang babaeng ahas gamit ang kanilang pelvic spurs. Ang magulo nilang ugnayan, hindi ganun kadaling tuldukan. Tumatagal kasi ng hanggang 4 na linggo sa pagkakainis ng mga anaconda. Kapag may dambuhalang huli na umaaligid sa teritoryo mo, lalaban ka ba o atras? Ang mga giant otter hindi nagpapasinda dahil buo ang kanila ang handang rumespa. Pero kapag sumalakay na ang dambuhalang jaguar, sino ang maghahari? Alamin dito sa kwentong amazing number 3, ang reyna ng mga siga. Ang Pantanal ay tahanan din ng isa pang kakaibang aquatic predator. Ang mga giant otter na tinatawag ding river wolves. Sa habang 6 feet, grupo-grupo kung lumaga parang gangster sila kung makasta. Mabilis at maligsa sa tubig kaya mabagsik na predator ang mga otter na Huh? What's inside the chip? tulad ng ilang teritoryo. Pinabarkadla. Mga kaibigan, alam niyo ba na milyong-milyong tao ang sila nasasakupan sa pamamagitan ng pagsulat sa takip? At may kasama pang kaunting sayaw para kuskusin ito. Kung may trespasser, hindi sila nagpapatay. Kahit unti-unti nang sinasakop ng kalaban ang kanilang teritoryo, tinitignan ng caiman ang leader ng grupo. Pero walang uurungan ng otter na may backup plan. Ihaharas ng grupo ang kalaban. Pagpagtagulan. Papalibutan ang dive caiman. Ang teknik nilang yan, aba effective. Kung isipin, hindi madali ang buhay ng mga otter. Ilang tambayan, hindi para sa mga kabuhan. Pinabubugaran kasi yan ng mga red-bellied pirara. Matatalim ang ngipin at may matitibay na panga. Sadyang notoryo silang atake sa mga bilis na ngipin. Pero para sa mga giant river otter, hindi sila may tuturing na kalaban kung hindi kanilang hakunan. Parang siga nilang pagsasaluhan ang mga piranang kadalasan ay kinatatakutan. Pero hindi ang mga otter ang hari dito. Dahil ang tunay na boss ay isang pusa ang mailang